may ibabahagi ako sa iyong katotohanan tungkol sa realidad ng buhay na mayroon ng mga mamamayan sa bansang ito. Bagay na hindi halos napapag-usapan, ngunit mahalaga na malaman mo ito. Mahalaga na malaman mo kung paano ka tinatarantado at niloloko ng sarili mong bansa. Ang video na ito ay hindi revolusyon o pag-aaklas, kundi paglalantad ng katotohanang pilit itinatago sa mata ng mga taong ginagawang bulag ng mga nasa itaas. At nasa sa iyo kung ano ang gagawin mo sa katotohanang malalaman mo ngayon sa video na ito. Kaya kung interesado ka sa mga ganitong topic, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Hihingin ko ang malawak at malalim mong pangunawa upang mas maintindihan ang nilalaman ng video na ito. Umunawang mabuti. Alam mo ba na maraming Pinoy ang sumisigaw ng pagmamahal sa bayan? Masakit man sabihin, ngunit sila rin yung mga martir at bulag sa realidad ng buhay sa bansang ito. Dahil sa madaling salita, sila ay mga uto-uto. At bago ka magalit sa akin, dahil sa katotohanan na yan, pakinggan mo muna kung paano sila naging uto-uto. Alam mo ba na isa ang Pinoy pride na ginagamit nila bilang ilusyon upang itago ang madilim na katotohanan tungkol sa katayuan ng mga Pilipino dito sa bansa. Tingnan mo, kahit libutin mo ang buong bansa, lahat dyan sasabihin nila na proud sila maging Pilipino, pero hindi nila alam kung bakit. Hindi nila alam kung para saan sila proud. Walang laman yung pride na sinasabi nila. Bakit? Dahil mind conditioning lang lahat yun para iligaw ka sa totoong nangyayari sa bansa. Ang galing, hindi ba? Hindi mo naman masasabing nagkataon lang yan. Nakasistematiko lahat yan. Alam mo ba kung bakit ang daming tanga ang nagpapauto sa ilusyon na may karangalan ang mamatay para sa bansa? Kung bakit ang daming Pilipino ang napapaniwala sa ilusyon ng Pinoy pride? Dahil ginagawang pampalubag loob sa atin ang maliliit na panalo. Halimbawa na lang, may isang boksingero na nanalo sa laban o isang singer na kumanta sa entablado sa ibang bansa. Ginagawang big deal na para bang tagumpay ng buong bansa. Pero ang totoo, wala namang nangyayari talaga. Hindi naman nagbabago ang buhay ng mga ordinaryong Pilipino sa kalye. Pagkatapos ng hype, balik ulit sa mahirap na pamumuhay at sa walang katapusang panloloko ng mga nasa itaas. At ito pa ang malupit na katotohanan, pinapakain tayo ng simbolo dahil ayaw ipakita ang bulok na sistema. They hype small wins to give people false pride while ignoring systemic poverty. Ganyan ang sistema nila. Gagamitin lang ang emosyon mo para gawin kang emosyonal sa mga bagay na nagbibigay karangalan daw bilang Pilipino habang itinatago sa iyo ang maduduming realidad na nangyayari sa paligid. Habang sinasabi nila sa atin na ipagmalaki ang watawat, sabayan ang pambansang awit at sumuporta sa lokal, ginagamit naman ito ng mga nasa itaas para takpan ang kabobohan, korupsyon at kawalan ng malasakit sa mga tunay na problema ng bayan. Uunahin nilang lituhin ka sa mga conditioning nila para malimutan mong niloloko ka na pala. Marami sa mga Pinoy ang todo sigaw ng mabuhay ang Pilipinas tuwing may nananalo sa sports o pageant. Pero bakit walang sigaw laban sa mga politikong nagnanakaw ng bilyon-bilyon sa kaban ng bayan? Marami ang todo iyak kapag hindi nakuha ang corona ng Miss Universe, pero walang pakialam sa milyon-milyong kababayan na lumalabas ng bansa para lang makahanap ng trabaho at makapagpadala ng pera sa pamilya. Tapos sinasabi pa nilang
OFW daw ang bagong bayani ng bansa. Pero ang totoo, ginagatasan lang din naman yan ng gobyerno. Ginagawa tayong supply ng mga manggagawa dahil malaki ang napapakinabangan nila dyan. Trilyong-trilyong dolya ang ipinapasok ng mga yan taon-taon. Tapos walang nangyayari sa Pilipinas ni hindi makapag-provide ng mga trabaho para sa sariling mamamayan. At ito ang pinakamalaking panlolokong ginagawa sa atin. Ginagawang pampatulog ang fake nationalism para hindi natin pansinin na ginagatasan at inaabuso tayo ng mismong mga leader na dapat ay naglilingkod sa atin. Papakainin ka ng mga nonsense at impracticalities kaysa unahin yung mga bagay na totoong magpapaunlad sa kapakanan ng lahat. Uunahin nila yung mga ganyan, mga walang kwentang bagay, mga wala naman masyadong maiaambag sa ikauunlad ng bansa. Kaya wag ka na magtaka kung bakit napag-iiwanan ang bansa mo. At nagiging debate pa yan sa internet dahil sa sobrang pagkapatriotismo ng mga Pinoy, hindi naman alam kung ano ang ipinaglalaban. Habang ipinagtatanggol nila ang lahing Pilipino, tuloy-tuloy naman ang nakawan, tuloy-tuloy ang kahirapan, at tuloy-tuloy ang pag-alis ng mga tao para magpaalipin sa ibang lahi. Yan ba ang ipinagtatanggol mo? Proud ka ba dyan? Proud ka ba na yung mga kababayan mo ay inaalipin ng ibang lahi sa ibang bansa? Dahil ang bansang kinagigiliwan mo ay hindi makapagbigay ng trabaho para sa sarili nitong mamamayan. Hindi yan nakaka-proud. Nakaka-disappoint yan. Nakaka-disappoint dahil alam mong wala ka ng aasahang maganda. Ilang leader na bang dumaan at namuno? Wala namang nangyayaring malakihang pagbabago. May mabago man, babalik din sa dati paglipas ng termino. Gamit-gamit pa ng Pinoy pride daw. Wala namang laman, wala namang paninindigan, wala naman talagang ibig sabihin ang simbolo na yan. Mind conditioning lang yan para utuin ka at pagmukaing may halaga ang pagmamahal mo sa bayan. Peking nationalismo ang tawag dyan. Dahil kung totoo ang pagmamahal sa bayan, dapat ang pinagmumula ng pride ay hindi lang galing sa mga individual achievers, kundi galing sa maayos na gobyerno, maunlad na ekonomiya at disenteng pamumuhay ng bawat Pinoy. Hindi naman yan imposible dahil may mga bansang na-achieve ang ganyang estado. Pero hindi yan ang ibinibigay sa atin ng mga namumuno. Ang ibinibigay nila ay ilusyon. Ang bandila, ginagawang prop para takpan ng korupsyon. Tama hindi ba? Ang pambansang awit, ginagawang musika para patahimikin ang reklamo ng masa. Tama na naman. At ang support local, ginagawang campaign slogan habang ang mga politiko at oligarko ang tunay na kumikita. Ang peking nasyonalismo ng Pinoy pride na ibinebenta sa atin ay hindi talaga para sa atin. Ginagamit lang ito para panatilihing bulag ang masa habang may mga kumikita sa likod ng ating pagkabighani sa ilusyon ng nasyonalismo. Iyan ang katotohanang hindi madalas napapag-usapan. Uto-uto ka pa rin ba? Naniniwala ka pa rin na ang pagmamahal sa bayan ay ang pag-iyak sa mga beauty pageant o pagsigaw sa boxing ring? Masyado ng malalim ang ginawang conditioning sa iyo kung ganyan. Dahil ang totoong pagmamahal sa bayan ay ang piliing kumawala sa sistemang nanlalamot sa atin. Darker reality. Kung sisilipin mo ang likod ng peking nasyonalismo na nagtatago sa salitang Pinoy pride, mas madidiskubre mo pa ang mas madidilim na katotohanan na bihirang pag-usapan ng mga tao.
Dahil nga ito mismo ang mga bagay na ayaw ipakita at ayaw nilang ipaintindi sa iyo.